Yo mga kaibigan, bago tayo dumako sa main event, may panonoorin muna tayong paghahanda bago yung pangkasalukuyan. Ito po ay galing sa Pinas News Insider. Panonoorin natin ng sabay-sabay at bibigyan natin ng reaksyon. Simulan na natin. Yeah. Okay, wag na ho nating patagalin pa. I-play na natin ito. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Ano naman tayo ng mga karagdagang update kaugnay po ng mga paghahanda ng hanay ng pulisya dyan sa malaking pagtitipon sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Nasa 1,200 tauhan ng pambansang pulisya ang nakatakdahong i-deploy. Dagdag pa yung puwersa ng Metropolitan Manila Development Authority at ang daming tao ngayon doon, di ba? mga tanggapan dahil nga dito sa peace rally na idaraos sa naturang lugar. Yes. Magpapakalat ang Manila Police District ng nasa higit 1,200 kapulisan sa Metro Manila para sa isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo ngayong Punong-puno, di ba? darating na January 13. Ang rally ay isasagawa sa Lunes sa Quirino Grandstand. Ayon kay Manila Police Ngayon District yun, Director ngayon yun. Police Brigadier General Thomas Ibay, inaasahan na malaki ang bilang ng mga iglesyang lalahok. Nagsagawa na rin kanina ng coordinating conference sa MPD headquarters kung saan pinag-usapan kung papaano mapapanatili ang maayos at ligtas na National Peace Rally. Ano kayang iniisip ngayon ng mga taga-kabila? Konti lang to, no? Grabe, nakita ko kayo na sa SM9, ang daming tao, di ba? At mapaghanda na rin ang parking ng inaasahang nasa 15,000 sasakyan na magsisimulang magsidatingan bukas ng hapon hanggang bukas ng gabi. Nasa higit 1,000 buses, higit 2,000 minibuses, mga van, jeeps at private vehicles ang inaasahan. Samantala, nag-anunsyo na rin ng road closure ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA sa mga kalsada sa paligid ng Luneta Park para bigyang daan ng peace rally. Inaasahan kasi ng MMDA na aabot sa 1,000,000 ang bilang ng mga iglesyang dadalo. Pansamantalang isasara ang Katigbak Drive, South Drive Rojas Boulevard mula UN Avenue hanggang Padre Burgos. Di ba nakita natin kanina kung gaano talaga kadami? Sabi kasi nila, 41-46% daw ng Pilipino, correct me if I'm wrong kung ilang 40 yun, gusto raw mapa-impeach si BP Sara Duterte. Sabihin na natin, nananantya sila. Di sana ngayon konti lang sana yung dadalo. Hindi naman sa sinasabi nating ito ang basihan, pero parang ganun na rin yun. Kasi kung talagang konti, walang mag-i-interest na pumunta sa ganitong kalaking rally kung walang nagmamahal sa BP Sara. Sino ka para i-impeach ang BP Sara? Tignan mo, Iglesia ni Cristo pa lang to, isang damukal na. Sobra-sobra. Di ba nakita nyo sa mga video, mamaya ipapakita ho natin yan, ilalahat natin yan, nang matauhan yung mga iba dyan. Na sino ka para maghain ng impeachment? Ano ka? Laban sa napakadaming taong nagtitiwala kay BP Sara. Trust rating ang taas-taas. High blood. Sorry. Diba? Ganyan ka-powerful ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, nagpapasalamat ako sa Iglesia ni Cristo kasi nga talagang seryoso sila sa binoto nila. TM Calao Bonifacio Drive mula Padre Burgos hanggang Andes Circle. Nice. Pansamantala ring isasara ang Padre Burgos mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue at ang Maria Orosa. Nagpaalala naman si MMDA Chairman Don Artes na hindi ito pwedeng gawing political rally. Mahigpit na pagbabawalan magsalita dito ang sinumang politician. Di umakyat lang si BP Sara, akyat lang siya tapos wag siyang magsalita. Sign language kumbaga. Pasok pa rin yun, di ba? Hindi. Bawal. Matatandaan na inanunsyo ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa sila ng peace rally para suportahan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag nang isulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ulitin ho natin ha. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo yung opinion, kasi sabi nila opinion kaya sinundan na lang natin ni PBBM na huwag ipa-impeach si BP Sara. Diba? So sinusuportahan pa rin nila yung Pangulo. Mabait naman daw ang Pangulo, mga kapatid. Kaya suportado yan ng Iglesia ni Cristo. Sa madaling salita, kung issue-shortcut mo, ayaw nilang bumaba si BP Sara. Diba? Samantala, naglabas ng abiso Metropolitan Manila Development Authority kaugnay ng ipapatupad na paghihigpit para sa mga motorista sa kasagsagan ng peace rally. Sana nga doon sila inilagay sa sa Iglesia, sa Ezra Shrine ba yun? O yung malapit po sa Malacanang, no?
Grabe, dire-diretso yun. Durugtong mga to. Pero syempre, kahit pa paano, iginagalang pa rin nila yung desisyon nila na dahil binoto pa rin nila si PBBM. Diyan sa bahagi ng Quirino Grandstand na pangungunahan ng grupo ng Iglesia ni Cristo kung saan may ibang mga religious groups na rin ang nagpahayag kanilang kagustuhan na makibahagi sa naturang aktibidad. Kasama na itong Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Nice Layunin ng abiso ng Metropolitan Manila Development Authority na matiyak ang kaayusan sa sistema ng daloy ng mga sasakyan sa kabila ng inaasahang milyong katao na darating sa naturang aktibidad. Layunin din ng naturang hakbang na mapigilan ang anumang build-up ng mga sasakyan. Saglit lang. Sorry. Grabe ho. Ganito pala ang iglesia kapag halimbawang nagalit sila doon po sa mga nakaupong nangungurakot. Ganito pala ang pwedeng mangyari, ano? Ang dami talaga. Mamaya papakita natin yan. Kaya naman, one lane lamang ang ipapatupad na papahintulutan na makaparada dyan sa gilid ng kalsada. Iginit pa ng naturang opisyal na ang naturang hakbang na one lane traffic lamang o one lane parking ay benepisyo din para dun sa mga lalahok sa naturang aktibidad. Kasi umano, kung may mga emergency na mangyayari, ito rin ang magiging paraan upang mailabas sa naturang venue ang ilang mga individual na mga ngailangan. Halimbawa, ng medical attention para sa mga ambulansya at iba pang mga emergency vehicle kung kinakailangan. Lalo't ngayon ay nagkansila na ng klase sa naturang lugar ang mga paaralan, pati na ang Palasyo Malacanang ay may deklarasyon na rin ng walang pasok sa naturang bahagi ng Metro Manila. Diyan ho sa lungsod ng Maynila at mag-isa Pasay ay saklaw ng naturang direktiba at posible mamaya o sa mga susunod na oras ay maglabas din ng mga abiso ang iba pang lokal na pamahalaan. Nilinaw naman ng pamunuan ng Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority na hindi ho sila magpapatupad ng number coding scheme sa mga sasakyan sa Metro Manila sa araw ho ng Lunes, Enero at 13. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Roman Duartes, ito ho'y sa kabila ng isasagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Inaasahan kasi ang pagbibigay o pagbigat ho ng daloy ng trapiko dahil sa inaasahang bilang ng mga dadalo sa gaganaping National Rally for Peace ng naturang sekta. Paliwanag naman itong si Attorney Artes, sa kabila ho nito ay hindi naman nila haharagin ang mga sasakyan na galing sa mga lalawigan na mayroong signage na sila po'y kalahok ng naturang event. Samantala, isasara naman ang mga kalsada sa Maynila kasabay po ng isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Yan po'y gaganapin na sa araw ho ng Lunes. Ay, correction ha. Pagkakaalam ko hindi sa EDSA yung nangyayari ngayon. Ano ba? Natakot ba talaga to si Romualdez? Umurong ba ang bayag? O baka naman style lang ho ito para hindi ho talagang tumuloy-tuloy ang kinakatakutan ng ating mga opisyal. Naku po. Yung iba nga yung vlogger nung taga-kabila, kung ano-ano mga pinagsasabi. Ayoko na lang sabihin yung mga sinasabi nila. Mga kuya ko yun dati, kuya. Kuya pa dati, yung unang-una pang nag-ano tayo ng reaction video patungkol po sa politika. Yung Uniteam pa lang hindi po yung mga bagong nagbablog ngayon ng mga politika. Yung mga dati pa po, na kinikilala ho nating kuyang sinusuportahan din dati yung Uniteam. Ngayon po, kung ano-ano na lang po yung mga thumbnail nila, mga kapatid. Mema lang po sila doon sa Iglesia ni Cristo. Nakakatawa po sila, no? Ano ho ba nangyayari? Kasi ganire. Meron ho kasing palatuntunan o di kaya isang rules, ika nga. Ang Kamara pagdating ho sa impeachment, dapat ho tinatransmit kaagad at ito daw po ay mukhang nade-delay. Umurong kaya ang Nade-delay! Impeachment trial, nade-delay! balls ni Romualdez kaya ho nadi-delay? O baka naman dinidelay kasi ho magkakaroon ng isang malupit na rally sa Monday. Nako. Ito na yun. Natatakot kaya sila o baka naman paandar lang ho nila yan para yung galit ng mga Pilipino ay medyo humupa-hupa. Nako. Alamin po natin kung anong talagang tunay na kwento ho dito kasi malupit po itong mga pangyayari na to. Dapat po ngayong panahon na ito ay tayo'y mapagmatsyag. Yes. Dapat po natin talagang bantayan, ika nga, yung mga nangyayari. Wag ho tayong papaloko, wag ho tayong papabudol uli Ay hindi pala, kayo lang po pala. Hindi. Wag ganun manatbay. Gago! Hindi totoo wag ho tayong kailangan natin maging matalino kasi alam mo itong mga demonyo na ito. Itong mga damonyo na ito talaga magaling silang mag-deceive. Ika nga They can appear to be angel of light. Wow. But in reality, there are really,
Bad people disguising in as an angel of light. So, panoorin po natin ito ha, kasi dito pinaliwanag kung ano ho ba talaga ang tunay na nangyayari ngayon ho dito sa impeachment. Kasi tila pinainit nila ng todo-todo itong impeachment. Kaya nga nagkaroon ng 3, may pang-4 pa nga daw. Oy, may pang-4 pa talaga oh. Pero bigla naman atang pumreno. Dahil alam po natin, nagsalita ho ang isa sa pinakamalaking organisasyon o relihiyon sa Pilipinas na nagsasabing magkakaroon ng isa ng malupit na rally sa January 13 o sa Monday. Ito na yun. Tapos, nung una pa nga sa liwasan yan Abay, parang tila natakot. Bakit? Inilipat daw Pinalipat sa Luneta o sa Grandstand. Bakit? Kasi malapit. Kanyo. Dahil nga, yung liwasan, alam naman po natin, pag napuno na ho yan, nako, malapit-lapit na ho yan sa Malacanang. Sabi na mga kapatid. Alright, hanggang dito na lamang mga kapatid. Ilalabas na natin yung mga pangyayari po ngayon. Tuloy-tuloy lang po kayo. Huwag po kayo mag-i-skip dahil i-reaction na rin natin ito ha. Mga kapatid, i-play na po natin ha. Marami-rami to. Sa lungsod ng Iloilo, sa Ilocos Sur, ang isinasagawa itong rally sa Quirino Stadium, sa Region 8, sa Ormoc City, at sa Bacolod naman. So, ang pagkakaintindi ko rito, hindi lang mismo dyan sa Luneta. Iba't ibang mga lugar din, marami, no? Sinasagawa dyan sa Capital Park and Lagoon. Dyan po sa Bacolod City. Sa Davao, nagsasagawa po ng rally yung mga kababayan natin dyan sa San Pedro Square. Dyan sa Ormoc City naman, sa Stage Plaza ng Ormoc City. Sa Pagadian City at maging dyan sa Rizal Park ng Davao. So, yan yung mga venues na kung saan isinasagawa itong peace rally, attorney, ng INC kasama ng iba't ibang grupo, sektor na sumusuporta nga sa kanilang panawagan. Tsaka linawin natin kasi merong mga mangkukulit din. Binabago nila. Sabi nila, hindi po hindi po pabor kay Sara Duterte yung rallying yan pagkapayapaan ang problema sa inyo. Yan yung mga palusot po nila. Oy, hindi naman pabor yan kay BP Sara si PBBM pa rin ang kanilang pinusuportahan Kasi sabi ni PBBM, wag ituloy yung impeachment, opinion lang naman yun sinusuportahan nila si PBBM. Halos ganun na rin yun kung gunggong ka, hindi mo alam, no? Diba? Sinusuportahan nila si PBBM na sinasabi ni PBBM na opinion niya nga na wag nang i-impeach si BP Sara. Di parang sinusuportahan na rin nila si BP Sara. Gunggong ka kapag kaayaw mong tanggapin yun. Diba? Tuloy natin. Hindi nyo binubuksan. Ito yan. Yan. Unang-una, ang payag ng INC from the very beginning, support the call of President Marcos Jr. to stop the impeachment. For the reason that, following the logic of the President, it will only create unrest. Nasaan na yung nagsasabi? Konti lang to. Ba't may mga iglesia ni Cristo din naman napilitan lang sundan na lang natin yung sinasabi nyo. Pero nandiyan pa rin sila, yung aura nila. Sabihin mo na, sige, napilitan na sila. Pero kayang-kaya pala ng Iglesia ni Cristo na gumawa po ng ganitong panawagan na wag i-impeach si BP Sara. Sasabihin na naman nila, si PBBM naman yung sinusuportaan dyan Gunggong talaga, di ba? Nagtitiwala sila kay PBBM kaya sinusuportahan nila yung panukala ni PBBM na wag i-impeach si BP Sara. Ngayon, eto pa lang yan. Kapag tinuloy-tuloy nyo yan, baka hindi lang po Iglesia ni Cristo ang pwedeng maging ganyan kadaming tao. Alalahanin nyo yung ating Poong Nazareno, di ba mga kapatid? Mga kababayan din po nating Katoliko, grabe rin po yung pananampalataya nila. Paano naman kung ganun din karaming mga Katoliko? Yung mga nananawagan din na wag i-impeach si BP Sara plus eto. Baka magkaroon ng part 2. Ano nang gagawin ninyo? Itutuloy nyo pa rin i-impeach si BP Sara? Sino kayo? Iilan lang kayo. Sabihin mo na, paabuti mo na hanggang 500 tao. 500 politician na nagkakaisa kayong pabagsakin si BP Sara. Sample lang Anong laban nyo sa ganito karaming nagtitiwala kay BP Sara
na maayos naman ang kanyang panunungkulan. Hindi naman si BP Sara huwag tigilan nyo na yung kakaganyan nyo. Ang totoo talaga, dinaan lang, ang ayon lang to sa pagkakaintindi ko naghanap lang talaga ng pwedeng makitang susuportahan nila si PBBM. At yun yung sinabi ni PBBM na wag i-impeach si BP Sara kesyo nag-leak yung yung text, ganyan bla bla. Pero opinion ko lang, parang sinadya din na nag-leak yun no? Opinion nga ni PBBM na wag pa-impeach si BP Sara, sinuportahan ng maraming Pilipino. Ibig sabihin, suportado nila si BP Sara na ayaw nilang bumaba. Di ba? Ganun lang naman yun Alam nyo, yung mga bayad kasi, wala nang ibang magagawa yan kundi magsalita laban kay BP Sara. Yung BP Sara namin, paganda ng paganda. Samantalang yung mga taga-kalaban na sumisira kay BP Sara, papangit ang papangit. Hindi naman ako pogi. Nagsasabi lang din ako ng totoo. Basahin natin sa Kapitulo 1:3-4 ng BP Sara. Ito na, itali nyo na mga bituka ninyo. I-play natin ng maayos-ayos. I-play natin. Yung BP Sara namin, inaapi nyo ng inaapi. Paganda ng paganda. Samantalang yung kabila, papangit na ng papangit. Ito pa yung sinasabi rin yung Shrek. Bakit filter lang yan bakit yung mga taga-kabila, kahit i-filter, walang nangyayaring maganda. Pangit na. Hindi, joke lang. Huwag naman tayong mangusga, pero pangit talaga mga kapatid. Ayan po ang aming BP Sara, mga kaibigan. Ini-stress nyo Ang dami may pa-impeach pa kayo, lalo lang tuloy gumaganda hindi, asartalo na naman kayo. Filter lang na, filter. Oo nga, pero yung sa inyo, kahit i-filter lang i-filter, walang mangyayaring maganda. Kasi pangit talaga. Alam mo, kapag sabi nga nila, kapag pagka may pangit ka na, dapat baguhin mo na yung ugali mo. Ayusin mo na yung ugali mo. Para naman kahit papaano, pag nakita ka ng mga ibang tao, ay, kahit pangit yan, mabuti ugali niyan. Di ba? Kaysa naman, pangit na nga, pangit pa ng ugali. Diba, hindi maganda. Puta, pa-Shrek pa kayo yung Shrek namin, puta, ang ganda. Paano naman yun sa inyo? Hindi, joke lang. Cut na, direct, cut na, masakit na. Nasasaktan na yung iba. Ang daming sumusuporta, Kaya nga ulitin ko, sino ka? Sino ka? Kahit 500 lang kayo, sino kayo? Bayad ba kayo? Sino kayo? Konti pa lang to, kanina pa to Kumbaga, paano pag mamayang gabi pa? Di ang dami niyan. Isipin nyo na lamang. Kung lahat yan nandoon sa tapat ng Malacanang, di finish na. Mabait po ang mga taga-iglesia ni Cristo. Shoutout po sa inyong lahat, Hindi nila pwedeng gawin yung ganon, so parang hindi. Wag. Naniniwala sila na hanggat nabubuhay pa ang tao, ay meron pang pagbabago. PBBM naming mahal, sinusuportahan po kayo ng Iglesia ni Cristo. Malinaw po ito na ganito kadami ang nagmamahal sa inyo. Bitawan man kayo ng mga ibang dilaw, yung Iglesia ni Cristo, hindi naman kayo pababayaan. Ganun lang yun Kaya kung sino pa man po, yung mga sa tingin nyo na nakakasira, hayaan nyo na yung mga yan. Yayakapin po kayo ng Iglesia ni Cristo. KOJC nandiyan pa, di ba? Sama-sama na, ang dami na. At iba pang mga Katolikong naniniwala pa rin sa inyo. Kaya kung sino yung mga nasa paligid ninyo, alisin nyo na lahat yan pag hindi na nakakatulong. Ito ang maging partner mo, Ganda babae. Partner lang pero syempre alam naman natin, hindi kayo pwede. Hindi bagay kay BP Sara. Kita mo yung BP Sara namin kung saan-saan pumunta, maganda pa rin yung sa inyo, kahit saan-saan kayo pumunta. Yung sakit na, Tigil na natin mga kapatid, baka masaktan na sila na masaktan. Antabay lang kayo mga kapatid, manunood pa tayo. Marami pa to hanggang mamayang gabi pa to sa tingin ko, kaya antabay lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Come on, let's get down to business.